Selado rin pong biyahe sa mga pantalan dahil po sa masungit na panahon dulot nga nitong Bagyong Christine na nananalasa sa bahagi po dito sa malaking bahagi ng Luzon. Alright, nasa kabilang linya na muli natin si Eunice Samonte. Ma'am Eunice, gaano na ho ba karami yung mga stranded po ng mga pasahero? Yes, Sir Drew. Sa akin pong tala ngayon ay nasa mahigit 5,000 na itong stranded sa ating mga pantalan. No? Pinakamarami pa rin dito po sa Bicol at saka po apektado din yung ating mga pasahero dyan sa Samar at sa Leyte. Pero dito po sa NCR North ay tuloy-tuloy po yung pamimigay natin ng hot meals dahil meron din po tayo mga stranded dito na sa humigit kumulang 2,000 po. 2,000. Alright. Tama po. Apo. Pero overall, nasa humigit kumulang 5,000 po yung mga Alright. stranded natin. Opo. May mga naitala ho ba tayo mga insidente or untoward incidents po sa or sa karagatan or sa mga pantalan para po yung kasi naalala nyo ho di ho ba Miss Eunice nung nakaraang bagyo kung saan nagkaroon ng oil spill sa Mindoro, may bagyo din doon, di ba? Wala naman mga pinayagan, di ho ba, na maglayag? Tama po, Sir Drew. Actually, ang ating nga pong pinagpapasalamat ay wala naman pong mga damage sa infrastructure ng ating mga pantalan at ang mga tao naman po ay safe na nanunuluyan sa mga pantalan. Meron po tayong ilang mga pasahero na in-evacuate mula sa mga pantalan, dinala muna po sa mga schools na katabi po, no? Pero sa ngayon po, ang lahat naman po ay under control at tayo po ay nakaantabay dahil sa Bicol po, medyo baha na rin talaga, no? Pati doon sa community at vicinity ng ating mga ports. Sampung particular sa Bicol, Ma'am Eunice? Meron po tayo dyan sa Matnog, no? Blackout din po sa ating mga pantalan sa ngayon at even yung mga port employees ay talagang wala na rin pong kuryente, no? Sa kanilang mga bahay at pinasok na rin ng tubig. So medyo malaki po talaga ang epekto dyan sa ating Matnog Port. Okay, sa Matnog. Well, anyway, meron ho bang mga naka-standby ho kayo doon na mga generators, of course, yung mga para ho maging kumbaga operational pa rin kahit paano yung mga pantalan po? Tama po, nitong October 21 ay naglabas ng memo si PPA General Manager Jason Tiago na naka-standby po lahat. Meron din pong mga generator, meron din po tayo mga charging station. No? Bagamat sa ngayon po, as of 12 noon, meron tayong 19 na canceled na mga trips pero ito pong mga pasahero since nasa mga pantalan na natin ay nananatili po sa pantalan as we speak at patuloy po yung ating assistance sa kanila. Opo, ma'am, at bukod ho sa bagyo, of course, binabantayan din ho natin, ano, ilang araw na lamang at mag-uundas na. Ano ho ba yung mga inilatag ho ninyo na mga preparations para po sa kaligtasan at maayos po na biyahe at operasyon po ng mga pantalan? Tama po yan, Sir Drew. Sana sa pagdating ng undas ay wala na po itong hagupit ng Bagyong Christina, no? Dahil lang ine-expect po natin madadagdagan yung mga pasahero ngayong undas, no? Sa ating pong forecast from last year na 1.5 million na mga pasahero ay ngayon po nasa 1.6 million yung ating inaasahan at pinakamarami pa rin po dito sa Panay Guimaras at sa Batangas at Mindoro yung ating top 3, no? Na pinakamaraming tao ngayong undas. Sa ating pong paghahanda ay meron po tayong mga preposition na ng mga kailangan nila, like for example yung mga drinking water po at na rin po yung mga charging station. Opo. Sa atin naman pong mga pinakamatataong pantalan, nagdagdag po tayo ng mga security personnel at nakaantabay po yung mga K9 units natin. So, bawal mag-leave sa undas ang mga personnel ng PPA? Opo, kahit nga po ngayon Ngayon pa lang. holiday but walang pasok, ano, ay patuloy po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga pantalan dahil mostly affected po talaga parting Bicol at saka Samar at Leyte. Opo. Ma'am, wala ho bang pagtaas ng mga singilin, mga fees dyan po sa mga pantalan? Ngayon pong undas, at of course, this coming holiday season.
Sir Drew, sa part po ng PPA, wala pa naman po tayong pagtataas, no? Lalo na po, syempre, marami ring travel. Hindi po natin balak magtaas ng mga Opo. fees ngayon, no? Ang ating pong coordination, patuloy naman po sa mga shipping lines, sakaling man pong meron silang mga pagbabago. Bagamat sa PPA po, ang terminal fee po natin ay nananatiling the same pa rin po, ranging from 10 pesos hanggang 90 pesos po. So ganun pa rin. Ma'am, last na lang, baka meron ho kayong mga panawagan ho sa ating po mga kababayan dyan po sa mga pantalan, yung mga stranded po, and of course, yung mga babiyahe po this long weekend, like by next week, long weekend na dahil undas. Tama po, Sir Drew. Thank you sa ating oras para manawagan. Do. Ang ating pong pinakapanawagan ngayon sa mga kababayan natin ay huwag na pong pumunta ng pantalan kung hindi po sigurado ang inyong biyahe. Do. Tayo naman po ay 24/7 na nagpo-post sa social media page ng Philippine Ports Authority pagdating po sa mga kanseladong biyahe. So, bago po magtungo sa pantalan, mas mainam na po na i-check muna kung tuloy yung biyahe dahil nga po may stranded lang po sa pantalan sakaling hindi po tuloy. Ang atin pong panawagan naman sa pagdating po ng long weekend, pagdating po nitong undas, sana po mag-book na sila ng mas maaga ng kanilang ticket dahil inaasahan po natin na talagang mas marami yung mga pasahero na ito. Online yan, ma'am. Wag na po. Tama po, maaari po silang mag-book sa mga shipping lines na preferred nila dahil po marami talaga ang tao ngayong undas at long weekend na inaasahan natin. Mas maganda kung may ticket na po sila bago magtungo sa pantalan. Alright, sige po. Ma'am Eunice Samonte, marami pong salamat sa inyo pong oras at magandang tanghali po sa inyo sa PPA. Salamat po, Salamat Sir Drew, po. at mag-ingat po tayong lahat. Salamat. Ingat din po kayo. Si Eunice Samonte po yan, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority.